Isang malaking, antigong salamin. Ito ang tanging alaala na naiwan sa akin ni Lola bago siya pumanaw. Nakaukit sa marangyang kahoy, na kwadro nito ang mga detalyadong bulaklak at dahon. Isang piraso ng sining mula sa nakaraan. Inilagay ko ito sa aking kwarto, sa tapat mismo ng aking kama. Sa umaga, isa itong magandang palamuti. Ngunit sa gabi, kapag ang tanging ilaw ay mula sa buwan sa labas, doon nagsisimula ang kababalaghan. Nagsimula ito isang gabi ng Lunes. Habang nagsusuklay ako bago matulog, napansin ko ang isang bagay na kakaiba sa refleksyon. Ang mukha ko, parang hindi sa akin. Bahagyang mas matulis ang panga, mas malungkot ang mga mata. Ipinagsawalang bahala ko ito. Iniisip na baka pagod lang ako. Ngunit kinabukasan, ibang mukha na naman. Isang mukha na may peklat sa kaliwang pisngi. Isang mukha na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Gabi-gabi, iba't ibang mukha ang sumasalubong sa akin. Minsan, mukha ng isang matandang babae na puno ng kunot. Minsan, isang batang lalaki na may takot sa mga mata. Lahat sila nakatingin sa akin mula sa salamin, na para bang sila ang tunay na ako. Nagising ako isang gabi na umiiyak ang refleksyon ko, pero tuyo ang sarili kong mga pisngi. Nagsimula akong matakot. Anong uri ng sumpa ang dala ng salaming ito? Isang gabi, hindi ko na kinaya. Sinubukan kong takpan ang salamin ng kumot. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, palagi itong nahuhulog. Tila may sariling buhay ito. Nagpipilit na makita ko kung ano ang nasa loob. Naghanap ako sa mga lumang gamit ni Lola. Doon, sa ilalim ng isang baul, nakita ko ang isang lumang tala-arawan. Ang sulat kamay niya, nanginginig. Isinulat niya ang tungkol sa salamin. Ang salamin ay isang pintuan, basa ko. Hindi ito sumasalamin sa kung sino ka, kundi sa kung sino ang nakakulong sa loob. Nagpatuloy siya. Isang kaluluwa ang kailangan upang mapalaya ang isa pa. Isang palitan. Nanlamig ang buong katawan ko. Kaya pala palaging malungkot si Lola tuwing tinitingnan niya ang sarili sa salaming ito. Hindi niya sarili ang nakikita niya, kundi ang isang taong pinalitan niya noon. Sa sobrang takot at galit, kumuha ako ng martilyo. Kailangan ko itong basagin. Kailangan kong tapusin ito. Itinaas ko ang martilyo, handang-handa ng hampasin ang salamin. Ngunit sa huling sandali, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Ang totoong ako. Umiiyak siya, nagmamakaawa. Ang mga kamay niya ay nakadikit sa salamin mula sa loob, na para bang sinusubukan akong pigilan. Hindi. Hindi siya ang refleksyon ko. Siya ako. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Naramdaman ko ang isang malakas na hila, isang puwersang humihigop sa akin papasok. Ang kwarto ko ay unti-unting lumabo at naging isang malabong imahe sa aking harapan. Ang martilyo ay nahulog mula sa aking mga kamay, sa sahig ng aking kwarto. Ngunit ako, narito ako ngayon, nakakulong, nakatayo sa loob ng isang malamig at tahimik na mundo, sa likod ng salamin. Mula rito, kitang-kita ko ang kwarto ko. Kitang-kita ko ang isang babae na kamukhang kamukha ko, na dahan-dahang pinupulot ang martilyo. Ngumiti siya, isang ngiting hindi sa akin, isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Lumapit siya sa salamin, at ngayon, siya ang nakatingin sa akin mula sa labas. Ako naman ngayon ang refleksyon. Ako ang mukhang nakikita niya tuwing gabi. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Sinubukan kong kumatok, ngunit ang mga kamay ko ay dumadaan lang sa salamin na parang hangin. Siya, sa kabilang banda, ay hinaplos ang salamin. Ang mga daliri niya ay dumadampi sa mismong lugar kung nasaan ang mukha ko. Salamat sa pagpapalaya sa akin, bulong niya. Isang boses na naririnig ko sa aking isipan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang buhay mo. Pagkatapos, tumalikod siya at humiga sa kama ko. Ang kama kung saan ako dapat natutulog. Isinara niya ang kanyang mga mata, payapang-payapa, habang ako ay naiwang nakatayo rito, sa walang hanggang kadiliman, isang bilanggo sa sarili kong refleksyon. Gabi-gabi,
Pinapanood ko siya. Pinapanood ko siyang gamitin ang buhay ko, ang mga kaibigan ko, ang lahat ng pinaghirapan ko. At hinihintay ko. Hinihintay ko ang susunod na taong tatanggap sa salaming ito. Ang susunod na kaluluwang magiging susi sa aking paglaya. Dahil dito sa loob ng salamin, ang oras ay hindi gumagalaw. Ang tanging nagbabago ay ang mukha sa labas. At ang pag-asa na balang araw, ako naman ang makakalaya. Ngunit sino ang susunod na papalit sa akin? Ikaw kaya? Kaya sa susunod na may mag-alok sa iyo ng isang antigong salamin, mag-isip kang mabuti. Tumingin ka ng maigi. Siguraduhin mong ang mukhang nakatingin pabalik sa iyo ay tunay na sa iyo. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating nakakatakot na kwento. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.